Wow, ako pa mag-a-adjust sa'yo? Hanggat walang pangalan ng post ko, wag angkinin ha. Kung tingin mong ikaw yun, kasalanan mo na yun. Pati ba naman simpleng salita ko, matatamaan ka na? Idedemanda kita ng cyberbullying. Ewan ko kung hindi ka mapahiya. Lalabanan talaga kita, sinasabi ko sa'yo. Ang tapang mo, ha? Porket ba social media lang yon? Ay, akala mo ba tita, ganun lang kadali ang magkaso ng cyberbullying? Hindi mo ako pwedeng idemanda dahil wala ka namang patunay. Nakatag ka ba? Nakamention? Hindi naman, di ba? Alam mo kung sinong pwedeng kasuhan? Yang anak mo. Ang dami kong screenshot ng mga paninira niya sa akin. Nagpo-post pa siya ng picture ko na ine-edit niya, di ba? Baka kapag ako nagkaso sa inyo umiyak kayo dyan. May mga comment ka pa nga doon na sinasabi mong wala akong utang na loob. Sige nga po, pakilista ang mga utang ko. Ako kasi wala akong matandaan Pero kayo po, merong utang na loob sa amin. Hindi lang yan. Literal na utang, meron ka po. Bago mang away sana, bayad-bayad din. Sadya talagang may mga tao na nakikinig sa sabi-sabi ng iba. Ganon ang ugali ni Puring. Hindi muna niya inaalam kung totoo ba ang sinasabi ng nagsusumbong sa kanya o gawa-gawa lang na paninira. Dahil sa ganoong klase ng ugali, sasapitin niya ang sumpa na magpapahirap sa kanya. Ano kaya ang kahahantungan ng kanyang buhay? Makukuha niya kaya ang kapatawaran ng iba o magiging sanhi lang ito ng lalo niyang pagkalugmok? Menche! Lumabas ka nga dyan! Menche! Oh, bakit Ano nangyayari? Bakit napasugod ka rito? Hoy, ikaw, ayusin mo yung pinagsasabi mo tungkol sa akin, ha? Ano yung sinasabi sa akin ni Tia Norma na nakikikabit na lang ako ng kuryente sa inyo, tapos nagpapakabit din ako ng iba? Ha? Wala akong sinasabing ganyan, te. Hindi nga kami nag-uusap ni Tia Norma dahil nga nagtatampo sa akin nung hindi ko pinautang. Simula nun kahit magkasalubong kami, hindi na niya ako kinikibo. Oy! Ayusin mo yung pinapakalat mo tungkol sa akin, ha? Akala mo yata kung sino ka na. Magsasalita ka tungkol sa akin porket ba nakikikabit lang ako ng kuryente sa inyo. Ay sige, hintayin mo ako. Ha? Kapag nagpadala ng pera si Lita, magpapakabit agad kami para tanggalin mo na yan. Hindi na kumibo si Menchi. Hinayaan niya lang ang pinsan na magsalita ng kung ano-ano tungkol sa kanya. Ganun talaga ang ugali ni Puring. Kahit na sinong kapitbahay nilang nakakausap niya ay inaaway niya. Kahit pa man may utang na loob siya sa mga ito. Kahit nga ang kanilang mga kapitbahay ay nakakaaway niya, kaya kapag siya na ang nangangailangan, wala nang ibang handang tumulong sa kanya. Nang kinagabihan na yon, umuwi na ang panganay na anak ni Menchi. Halata ang pagod nito. Bago siya kumain, nagpahinga muna. Saka lang nalaman ni Fatima ang pagsugod ng kanyang tiyahin matapos magsabi ang kanyang kapatid. Wala na sanang balak ang ina na magsabi dahil alam niya ang ugali ng kanyang anak. Pero dahil madaldal ang kapatid ni Fatima, lahat ng nangyayari kapag wala siya ay nakakarating din sa kanya. Ang kapal naman ng mukha nun, ma. Bakit ikaw pa ang aawayin niya? Dapat siya ang inaway mo. Sabihin mo nakikikabit na nga lang siya ng kuryente, siya pa ang magyayabang. Tingnan mo, mamayang madaling araw tatanggalan ko yan ng kuryente. Wag na. Hayaan mo na yun si Ate Puring. Ay hindi. Hindi pwede yung hayaan na yan. Tanda-tanda na niya nagpapaniwala pa siya sa mga kwento ng kamag-anak niyang tulad niyang tanga rin. Baka akala niya lahat ng tao kasing bait mo. Wala naman tayong mapapala kapag pinatulan natin sila. Sa mabilis siyang maniwala kapag may nagsasabi sa kanya Ilang taon na yan hindi pa magtanda. Para naman siyang bata na kapag nagsumbong na hindi kabate, hindi niya talaga kabate. Buisit Buti sana kung hindi siya nakikikabit sa atin ng kuryente. Saka totoo naman Tingnan mo mamaya kapag tinanggalan ko yan ng kuryente, mawawalan din yung kapitbahay nila. Wala akong pake kung may baby sa bahay nun. Sana dito sila sa bahay magsabi kung kailangan nila. Mamaya maging dahilan pa yan ng pagkasunog. Ay nako, nanggigigil talaga ako. Ang kapal ng pagmumuka. Tinotoo ni Fatima ang sinabi niya.
Binunot niya ang saksaka na gamit ni Puring. Ang ginawa niya, sinira niya yon para kung susugod ang tiyahin niya, maipapakita niyang hindi magagamit ang saksakan. Nakita niya rin na walang kuryente ang isa nilang kapitbahay. Doon niya nalaman na 2 bahay pa ang nakikikabit kina Puring. Kundi ba naman makapalang mukha ng matandang to? Wala na nga silang kuryente tapos pinapakabit pa ang ibang bahay. Ang siste niyan, sa kanya nagbabayad yung 2 bahay. Tapos magbabayad siya sa amin ng 500 dahil electric fan lang gamit nila. Kaya pala sobrang taas ng kuryente namin ngayon. Ay naku, hindi ka talaga makakakabit sa amin. Kuryentehin pa kita dyan makita mo. Katulad ng kanyang inaasahan, nagpunta nga sa bahay nila ang tiyahin niya kahit na 10 oras na ng gabi. Ang kanyang ama ang kumausap dito. Bakas ang kakaunting galit sa boses ni Puring. Nagrereklamo ito dahil mainit daw sa bahay nila. Bakit sila biglang tinanggalan ng kuryente? Ako nag-alis niyan. Kumikislap-kislap kasi yan kanina. Natakot ako baka masunog tayo rito. Uso pa naman ngayon ng sunog dahil sa mga kabi-kabilang saksak. Extension yan. Tapos baka sa kanila may nakakabit pa ulit na extension. Naku, mahirap na masunugan. Damay-damay talaga lahat dito. Di wala ka ba lang konsiderasyon sa amin? Alam mo ang init ng panahon tapos tatanggalan mo kami ng kuryente. Anong gusto mo? Magpaypay kami gabi-gabi, ha? Lo, sinabi ko na nga na baka masunugan. Check nyo pa kasi yan Kita mo, nagkikikislap-kislap. Hindi pwede yung ganyan. Kapag nagkasunog dito tapos ang daming tao na mapipinsala, hindi naman sa inyo magagalit. Baka mamaya malaman pa nilang dahil sa pakabit ng kuryente ang naging dahilan ng sunog. Sa amin pa magagalit ang mga tao. Kung hindi kasi sana kayo nagpapakabit sa iba. Anong pinagsasabi mo na nagpapakabit sa iba? Kita nyo, 2 kapitbahay ang walang kuryente nung nawalan kayo. Sige, kapag bukas na ayos yung extension nyo at nagkaroon ng kuryente yung 2, iisa lang ang ibig sabihin nun. Grabe naman ang coincidence kung nawalan kayo ng kuryente pati rin sila. Hindi naman brown out. Ang sama talaga ng ugali mo, ano? Ay opo, yes po. Yan din sabi sa akin ng mga kakilala ko. Kaya nga wala akong gaanong friends Mga friend ko kasi masasama rin ng ugali. At talagang proud ka pa sa ganyan mong ugali? Opo, bakit naman po hindi? Kung kayo nga po proud kayo na ganyan ang ugali nyo tapos ako hindi pwede? Kung palaaway ka, then palapatol naman ako. Ganun lang yun. Nag-uumpisa na ang init ng kanilang pagtatalo. Inawat na lang si Fatima. Pero kahit na ganon, hindi pa rin naibalik ang kuryente ni Puring. Nung nagkabit ng bagong saksakan, sinira ulit ito ni Fatima. Halos 3 araw na walang kuryente ang 3 kapitbahay nila. Isa yon sa mas lalong kinakagalit ni Puring. Hanggang sa isang araw, muli na naman itong sumugod sa bahay ni Menchi. Ang hinahanap naman na nito ay si Fatima. Wala naman dito si Fatima, te. Nasa trabaho niya, bakit? Ano yung mga parinig sa akin ng walang yamong anak doon sa, ano ba yon? Sa messenger yung note? Hindi ko alam, te. Wala naman akong nakikita. Ang sabi sa akin ni Tia Norma, para daw sa akin yung mga parinig niya na makapalamok ka. Nako, pinangalanan ka ba, te? Wala! Pero alam daw ni Tia Norma na ako yon. Dahil nga nasabi ko sa kanya yung sa naging pagtatalo namin ng anak mo. Dahil sa kuryente na hindi ko alam kung sinasadya niyang tanggalin. Wala naman palang pangalan, te. Baka naman hindi ikaw yon. Marami yung friends sa Facebook. Pinagtatanggol mo pa yung anak mo. Kaya yan lumalaking sutel dahil kinukonsinti mo ang pagiging masama niyang tao. Hindi naman sa ganun, te. Alam ko naman na maldita si Fatima pero hindi naman siya masamang tao. Magkaiba yun, te. At sa pagiging maldita niya, hindi ko yun hawak dahil ugali na yun ang henerasyon nila. Pero hindi ko pinalaking masamang tao ang anak ko. Para namang hindi ko alam kung anong ugali mayroon niyang anak mo. Ang daming sinasabi sa akin ni Tia Norma, ha? Galit na galit daw palagi ang anak mo na yan. Tapos kung ano-ano pang mga chismis na pinapakalat niya tungkol sa akin, hindi ko kayang palampasin to mga ganito. Nung isang araw,
Ang sabi sa akin ni Tia Norma, narinig daw niya yung kaibigan ni Fatima na magsabi bakit pa ako pinapakabit ng kuryente dapat daw magdusa akong papakin ng lamok. Hindi naman din sila nag-uusap ni Tia Norma, te. Isa pa, wala namang sasabihin na gano'n ng anak ko. Kilala mo naman si Tia Norma. Minsan hindi niya alam kung anong sinasabi niya. Tapos kapag kinokompronta naman yun sasabihin niyang hindi niya sinabi. Hindi na lang yun pinapatulan ng anak ko, gawa nga ng matanda na. Hindi nga sila ni Norma. Pero yung anak ni Norma, di ba, friend sila sa Facebook. Paano? Blinak ako ng anak mo. Takot ata na makita ko mga kalokohan niya sa buhay. Mamaya babalikan ko yan at mag-uusap kami. Ayaw ko pa naman sa lahat yung pinaparinggan ako sa social media. Kapag naisipan niyang i-unblock ako, yun ang gagawin niya. Pero kapag magpaparinig sa akin sabay block, kung hindi ba naman siya duwag sa personal, hindi ba? Hindi pa man nakakauwi si Fatima, nakaabot na sa kanya ang balita na yon. Kaya ang ginawa niya, dumiretso siya sa bahay ng kanyang lola Norma para kausapin ito. Siya kasi ang itinuturo ni Puring na nagsasabi sa kanya ng kung ano-anong kinakagalit nito sa kanya. Para matigil na rin ito sa paninira sa kanya. Kaso hindi man sila magkasundo, hindi siya pinapatulan ng dalaga. Hanggang sa dumating na lang ang ganitong sandali na napuno na siya. Na kahit na anong pagtitimpi niya, sasabog pa rin ang kanyang galit. Ayusin niyo naman po ang pagkwento dun sa pamangkin niyo. Para naman po hindi niyo siya kilala. Matanda na rin kayo. Sana huwag kayo pa naiimbento. Ayaw niyong nababastos kayo pero kayo naman ang gumagawa ng paraan para bastusin kayo. Daig niyo pa ang bata kung magsumbong kayo ng walang katuturan Ano, hahaba po ba ang buhay niyo kapag naninira kayo ng tao? Magiging masaya ba kayo sa langit kapag alam niyong may nagagalit na tao? Hindi pa kayo magbago kakaunti na nga lang ang ilalabi niyo sa mundo. Di pa puro kabutihan ang ipairal niyo. Kaya naniniwala ako na hindi lahat ng matatanda dapat nire-respeto Respetuhin kung sinong may respeto rin sa iba. Nagpaawa naman ang matanda. Pakunwari na siya ang aping-api para magmukhang napakasama talaga ni Fatima. May paiyak-iyak pa itong nalalaman. Dahil nga sa matanda na siya, iisipin ng mga nakakakita na walang modo si Fatima. Pero ilan naman sa mga kapitbahay nila, alam ang away nila. Iba sa kanila, kampi kay Fatima. Ang iba naman ay naiinis sa kanya dahil hindi siya naaawa sa matanda. Pero para sa dalaga, kung nais ng isang tao na galangin siya, bata man o matanda, dapat ay marunong din siyang gumalang ng iba. Ilang sandali lang din ay dumating si Puring. Sakto at natalo siya sa sugal, kaya ang galit niya ay kay Fatima niya nais na ibaling. Dahil silang dalawa naman talaga ang nagkakainitan simula pa nung una. Nagsumbong si Norma na para bang sinaktan siya ni Fatima at yun ang pinaniwalaan ni Puring. Kung hindi ka nga naman bastos, hindi ba? Sumasagot-sagot ka sa mas nakakatanda sa'yo. Kung ano-ano pang lumalabas dyan sa bibig mo. Palibasa hindi ka pinagsasabihan ng mama mo. Hindi ho ako basta sumasagot lang. Pinaglalaban ko lang ang sarili ko. Nasanay siguro kayo sa mama ko na kapag inaaway nyo, siya pa ang magsosorry sa inyo. Hindi ako ang mama ko, ha? Kahit naputulin ko pa koneksyon natin, wala akong pakialam kung ganito lang naman ka-toxic ang angkan nyo. Animal ka talaga! Oh, sige, subukan mo akong saktan. Magkakademandahan talaga tayo. Huwag niyo ako sinusubukan. Marami ritong nakakakita, Lahat yan sila gagawin kong witness. Mga kaaway mo pa naman yan sila. Hindi yan kakampi sa'yo. Sige, ano? Walang hiya ka! Hindi ka talaga asenso sa buhay dahil sa ganyang pag-uugali mo. Ang mga ganyang klase ng tao sa'yo, ha? Yan ang dapat na sinusunog sa impyerno. Opo, kasi yung mga katulad nyo hindi na pwede sa impyerno. Mahihiya si Satanas sa inyo. Matatanda na po kayo, sana naman kahit ngayon lang gamitin nyo naman ang utak nyo. Hindi yung kung ano lang ang sinabi sa'yo ng tiyahin mo Paniniwalaan mo siya kahit na wala naman kayong pruweba. Baka akala nyo tapos na ako sa ginawa nyo noon sa amin. Kung makaapi kayo sa amin dati, parang hindi kayo lalapit sa amin ngayon para lang magpakabit ng kuryente at tubig.
Kung magyayabang kayo sa amin, siguraduhin yung hindi nyo kailangan ng tulong namin. Hoy! Para sabihin ko sa'yo sa nanay mo ako lumalapit at hindi sa'yo. Isa pa, alam mo kung bakit mas pinagpapala ang anak ko na nasa ibang bansa na ngayon? Dahil mabait yon at hindi katulad niyang pag-uugali mo. Sa lagay na yan may pinag-aralan ka pa ha? Para saan pang naging magkakamag-anak at iisang lahi kung hindi naman magtutulungan? Wow! Ang galing naman po pala ng anak nyo. Bakit po kaya hindi niya kayo bigyan ng pera pampakabit ng kuryente? Hindi po ba kayo nahihiya na dumadayo pa kayo sa bahay para lang makikabit? Mayaman naman pala ang anak mo eh. Sobrang bait naman po pala po, di ba? Humingi po kayo ng tulong sa kanya, wag po sa amin na tinatawag niyo mga timawa noon. Ikukumpara mo pa ako sa pinsan ko. May anak ka pala sa abroad eh, bakit hindi ka matulungan? Ayusin niyo yung pag-uugali niyo ha. Bastos na ako kung bastos. Pero hindi ako papayag na ulitin yung apihin ng pamilya namin. Akala niyo kung sino kayo? Nang aaway naman kayo kapag hindi nabigyan ng 20 pambili ng kape. Talagang inilabas ni Fatima ang mga hinaing niya. Marami pa yon. Hindi na niya kailangang isa-isahin dahil baka kung ano pang masabi niya sa mga kamag-anak niya. Pero kahit na may sagutan silang ganon, hindi pa rin tumitigil si Puring na humingi ng tulong sa ina ni Fatima. Sa kanila pa rin ito nakikikabit ng kuryente. Minsan pa, sa kanila rin nang hihingi ng pagkain para sa mga apo nitong kasama niya sa bahay. Kung mga bata naman ang usapan, nagbibigay naman si Fatima. Pero sadyang mainit talaga ang dugo niya sa kanilang tiyahin. Isang gabi pa, habang kumakain ng dalaga, mag-isa lang siya dahil anong oras na rin siya nakauwi galing sa trabaho. Pumasok sa loob ng kusina ang kanyang ina. Ma, kailan niyo puputulan ng kuryente yung magaling mong pinsan? Tagal na niyang nakakabit sa atin ah. Huwag ka namang ganyan, anak. Hindi ko pa alam kasi ang sabi sa akin ni Ate Puring na hindi na raw nagpapadala yung anak niya. Si ate mo nga, Lita, dahil nagtalo silang dalawa. Naaawa naman ako at andyan sa bahay nila yung mga apo niya. Naniwala ka naman sa paawa niya sa'yo, ma? Andyan yung anak ni Ate Lita tapos hindi siya bibigyan ng pera? Lagi naman ganyan ang sinasabi niya. Imposible naman yun na walang allowance yung bata. Siya papapayag? Kaya nga hindi niya maibigay doon sa tatay eh. Dahil iniisip niya na baka wala siyang makuhang pera. Sus! Kilala ko yan. Pero nangako nga siya na baka sa susunod na buwan magpapakabit na sila ng kuryente. Huwag mo namang tanggalan kapag madaling araw na. May mga bata sa bahay nila. Ang lamok pa naman ngayon. Tapos uso pa ang dengue. Nakiusap naman sa akin kaya okay na yun. May dagdag naman din silang bayad. Yung dalawang kapitbahay na pinapakabit niya, baka naman sa kanya na naman nakakabit yun ha? Solo na naman niya bayad ng kuryente nila tapos tayo ang baon dahil biglang taas ng bill natin. Hindi na sa kanya nakikikabit. Alam ko dyan na kay Kulot. Sinabi na rin nila sa akin. Nagsorry sila kasi ang akala nila ibinibigay din sa akin ni Ate Puring yung binabayad nila. Nahihiya raw kasi silang magsabi sa akin na makikikabit sila. Siya kasi Ate Puring daw ang nag-alok sa kanila. Nako ma, siguraduhin lang nila ha. Dahil kapag ako nainis na naman, pare-parehas na naman silang walang kuryente. Para namang hindi nila ako kilala. Kapag talaga ako tinopak, nako sinasabi ko sa kanila. Ay huwag ka magtatanim ng sama ng loob sa kanila. Saka magkakamag-anak tayo. Sino ba naman ang magtutulungan, hindi ba? Iisang dugo lang ang nananalaytay sa atin. Minsan talagang darating ang hindi pagkakaunawaan pero hindi naman ibig sabihin nun na makakalimutan na rin natin ang pagiging magkakamag-anak. Ay, kamag-anak niyo pala sila ma? Sa pagkakatanda ko nung walang-wala tayo, ni hindi nga sila tumulong sa atin. Well, okay lang naman yun dahil hindi naman talaga natin dapat iasa sa kanila ang buhay natin. Pero ang dami nilang atraso na hindi ko makakalimutan. Yang tiya Norma nyo, naaalala ko ginawa niyan sa inyo dati. Ang dami niyang inutos sa'yo tapos pinabenta niya sa'yo yung dati nilang bahay. Tapos uutang ka lang ng 5K para pambayad ng kuryente nung naputulan tayo. Nagawa rin nila dahil halos ilang buwan silang nakakabit sa atin. Tapos hindi nagbabayad. Anong ginawa niya sa'yo? Pinagtawanan ka tapos kung ano-anong masasakit na salitang sinabi niya. Sobrang sama ng ugali ng matanda na yun eh. Hindi na nagbago hanggang ngayon. Ayan,
nakarma tuloy siya. Ubus na pera niya, wala pa siyang bahay. Tapos ngayon ang sinisiraan niya yung anak niya. Sinasabi niya na malandi raw dahil nakadalawang asawa na. Tapos puro siya paawa ngayon. Panay hingi ng 20 pambili niya ng kape. Kapag di mo naman binigyan, sisiraan ka sa lahat. Ang lupit pa niya mag-imbento ng kwento. Ito namang pinsan mo, paniwalang paniwala sa kanya. Hay nako, nakaka-stress. Kumalma ka, anak. Mukhang naha-high blood ka na dyan. Huwag mo na kayang kainin yung taba ng baboy. Ay hindi ma, adobo to eh, masarap tong taba. Basta huwag ka na kasi maging sobrang bait sa mga yun. Inaabuso ka nila. Ginagamitan ka ng pagiging magkadugo nyo eh. Noon nga hindi nila tayo matulungan. Anak, noon yun. Kung ano ang nangyari noon, hindi na mangyayari ngayon. Hindi na rin ako papayag ma. Wala naman silang pwedeng isumbat sa atin dahil wala silang naitulong sa atin eh. Hindi rin ako papaapi sa kanila no. Subukan lang talaga nila. Matapang na ako ngayon dahil mas may ipagmamalaki na ako. Magtunog na ako mayabang, wala akong pakialam. Kahit na anong sabihin ni Fatima sa kanyang ina para layuan ang mga kamag-anak nila, hindi ito nakikinig sa kanya. Isang lapit lang ng mga ito kay Menchi. Nagbibigay agad siya kapag meron siya. Minsan ay itinatago sa kanyang anak ang pagtulong niya, lalo pat manggagalaiti talaga sa galit si Fatima. Isang araw, wala ang dalaga dahil nasa trabaho ito. Mag-isa lang din si Menchi sa kanilang bahay, kaya nang pumunta si Puring, siya lang ang nakausap nito. Ay sige na, may kalakihan naman tong bahay nyo. Hindi naman pwedeng sumiksik sa bahay yung anak kong yun. Kasi nga magugulo yung mga bata. Baka mahirapan yun sa pag-aaral niya. Nag-review pa naman yun para sa exam nila. Hindi ko pa alam, te. Kailangan ko pang kausapin ang asawa ko at si Fatima. Wala na kasing bukod na kwarto rito sa bahay. Yung isa na yan, lagayan niya ng mga gamit ni Fatima. May collection kasi yan ng K-pop. Tapos yung sa mga drawing niya. Yes! Wala naman palang kwenta yung mga nakalagay sa kwartong yan. Bakit hindi nilang ipaubaya sa anak ko, hindi ba? Pamangkin mo naman yun. Tsaka pinsan naman yun ni Fatima. Kung walang pwesto sa kwarto niya yung mga basura na ganon, bakit hindi na lang niya itapon, hindi ba? Ano ba namang magagawa niya mga Koreano na yan? Kaunting tulong lang naman ang hinihiling ko sa inyo. Bakit nga ba dito sa amin mo pinapakiusap ang bunso mo? Di ba nakatira yun doon sa bahay ng ate niya? Yun na nga ang problema eh. Nakaaway ko nga itong anak ko kahapon. Paano? Nangihingi nga ako ng pera, ayaw akong bigyan. Tapos ayun, pinagalitan ko. Pati kapatid niya nadamay na rin. Ewan ko pa sa bata na yun. Alam mo naman ugali nun. Sutil. Katulad niyang si Fatima mo. Kaya silang nagkakasundo noon eh. Bahay naman din to ng lola natin, hindi ba? Baka lang naman na may konsiderasyon kayo sa kamag-anak nyo. Hindi ko pa sigurado, te. Mamaya pag uwi nga ng asawa ko at ni Menchi pag-uusapan namin tong ganito ha. Hindi ako pwede magdesisyon basta. Maagang umuwi si Fatima matapos niyang malaman ang gustong gawin ni Puring. Alam niya kasi na kapag ina niya ang nagdesisyon, papayag agad ito. Naaawa naman ako kay Arjeline. Mabait na bata pa naman yun. Hindi naman pwedeng puro na lang awa, ma. Para namang hindi mo kilala yung bata na yun. Nakausap ko nga ate niya hindi naman totoo na basta lang niya pinalaya si Arjeline. Oo nga raw, nagtalo sila ng nanay niya dahil kabibigay niya lang ng pera nang hihingi na naman. Kaya nga niya pinalayas yung kapatid niya, umuwi raw siya, naabutan niya sa bahay na may kasamang mga lalaki sa bahay nila. Tapos dun pa raw ata nagbibisyo. Minsan daw late na umuwi yun. Kahit anong pagalit niya, hindi nakikinig sa kanya. Kaya ayun, pinauwi niya sa kanila. Ang sabi kasi ng tita mo, alam mo namang naaawa ako doon sa bata na yun. Paano kung talagang kailangan niya ng tulong, hindi ba? Sayang naman ang pag-aaral niya. Hindi naman ganun lang yun, ma. Walang mangyayari kung panay na lang awa ang nararamdaman mo sa mga kamag-anak mo. At anong sinasabi niya na bahay naman to ng lola nyo? Sa'yo na to nakapangalan. Saka tayo nagbabayad at nagpagawa nito. Aangkin na naman siya kahit na hindi naman kanya. May sarili naman silang bahay, hindi niya patirahin anak niya.
Baka kamo gusto niyang tayo lahat gagasto sa anak niya. Ang galing niya naman. Pero kahit na hindi payag ang dalaga na tumira sa kanila ang kanyang pinsan, mas nanaig pa rin talaga ang awa ng kanyang ina. Ibinigay muna ang kwarto ng kapatid niya at magkasama silang matutulog sa iisang kwarto. Inis na inis si Fatima. Hindi dahil kasama niya ang kapatid niya, kundi may ibang taong tutuloy sa bahay nila. Mabuti sana kung maayos na pinsan ito o kaya ay sadyang nangangailangan ng tulong. Pero ang ina nito ay ang kamag-anak na ilang beses na nanghamak ng pamilya nila. Katulad nga ng inaasahan niya, may kakaibang inaasta si Argeline. Hindi pa nila alam kung may ninanakaw ito, pero madalas kasing nakikita nila na kung ano-ano ang ginagawa nito. Hanggang sa dumating na ang araw na nagbibisyo na ito sa loob ng kanilang bahay. Minsan pa, nagdadala ng mga barkada niya. Dahil doon, kinausap ni Fatima ang kanyang ina. Ngayon mo napuntahan yon, ma. Sabihin mo sa kanya na paaalisin mo na rin yung anak niya rito sa bahay. Kagabi anong oras na ako natulog? Puyat ako kakahintay na umalis yung tropa niyang nasa kwarto niya. Tapos nung isang araw naabutan ko yan nagiinuman sila rito. Ang tamad pa niyan. Hindi naman sa ginagawang katulong pero sana naman matuto siyang sinupi ng pinaggamitan niya. Nung nakaraan kumain siya tapos iniwan lang sa lamesa yung pinagkainan niya. Baka akala niya nasa restaurant siya. Nag-chat na ako kay Ate Puring. Ang sabi niya sandali lang daw. Kakausapin niya ang anak niya. Sinabi ko nga na wala pa rito. Hintayin na lang natin baka tinatawagan na niya. Ilang oras lang din ay pumunta sa bahay nila si Puring kasama ang anak niya. Hindi pa nila alam kung anong nangyayari pero galit na galit si Puring. Halos magwala na siya dahil sa pagbukas niya pa lang ng pinto ay padabog na. Nagulat naman ang mga tao sa loob ng bahay dahil sa ginawa niyang yun. Bakit ka naman nagagalit sino pa namang hindi magagalit? Tumatatuhin ninyo ang anak ko ganun-ganun na lang. Ang kakapal ng mga pagbubuka ninyo. Nakisuyo naman ako na maayos sa inyo Pumayag ka naman na kahit hanggang graduation lang ni Argeline siya magstay rito dahil baka magbigay na ng pampagawa si Lita ng bahay namin. Kung umasta kayo sa kanya para bang hindi ninyo siya kamag-anak. Ganyan palang pag-uugali ninyo. Hindi pa nga kayo nakaka-asenso pero lumalabas ng mga tunay ninyong kulay. Ano bang ginawa namin dyan sa anak mo? Ni hindi nga namin yan kinakanti rito. Kung ano-ano na namang pinagsusumbong mo dyan sa nanay mo, Argeline. Alam mo naman na pinaniniwalaan yan lahat. Kapag sinabi mo dyan na pinapakain ka namin ng tae, malamang maniniwala yan. Parang hindi ginagamit ang utak. Isa ka pa! Ginagawa mong katulong tong anak ko. Baka akala mo nakakuha ka ng labandera mo. Ang tamad mo. Tapos iaasa mo sa ibang tao mga dapat mong gawin. Nakikituloy siya sa inyo dahil nag-aaral siya, hindi para pagsilbihan ng walang hiyang tulad mo. Ay, excuse me. Automatic ang washing machine namin para sabihin ko sa inyo. Nakikigamit yung anak mo ng gamit namin sa bahay. Bakit hindi mo sabihin dyan sa nanay mo, ha, Argeline? Ang kapal ng mukha nyo. Nakikisuyo na nga lang kayo makitira dito, hindi pa makisama. Ayoko na ng kung ano-anong diskusyonan. Lumayas ka rito sa bahay. Kinausap kita ng maayos tapos masama ang ikukwento mo dyan sa nanay mo. Kita mo na! Kung makapagpalayas ka sa anak ko, ikala mo bahay mo to. Matanda ka na nga. Dapat lumilipat ka na ng bahay mo. Dapat ka hindi ka na nakikisiksik sa pamilya mo Ikaw ang bumukod ng bahay. Ano? Wala ka bang pambili ng sarili mong bahay, ha? Ang yabang mo? Wala ka naman palang pera. Hindi rin naman sa'yo to, di ba? Baka akala mo bahay nyo to. Bahay to ng lola nyo na nakapangalan na kay mama. Pinaayos ko tong bahay na to gamit ang pera ko. Kaya manahimik ka na. At yung gamit mong kuryente na galing sa amin, ako rin ang nagbabayad nun. Huwag mo nga akong gamitan yung pagiging kamag-anak na yan. Wala akong kamag-anak na gaya nyo. Galit na galit si Fatima. Maging si Puring ay hindi rin nagpapaawat. Aabot na sana hanggang sa baranggayan. Mabuti na lang at naawat si Fatima. Sadyang palaban ng dalaga dahil hindi rin siya papayag na makakarinig ng pangit na salita.
Simula ngayon, hindi na kayo makikikabit ng kuryente sa amin, ha? Total mayabang ka naman, ipakabit mo yan. Isa pa, bawal yan sa batas. Kahit saan tayo makaabot, hindi mo pwede ipananggan na kaya ka nakikikabit ng kuryente sa amin dahil kamag-anak ka namin. Baka hindi mo alam na may multa yan kapag nahuli. Baka pati kami madamay pa dahil sa'yo. Wala akong pakialam sa'yo! Napakasama na ugali mo! Okay lang. Baka itong kasamaan ng ugali ko ang nakuha ko sa dugo natin. Masama ang ugali mo, masama ang ugali ko. Baka yun ang palatandaan na magkamag-anak tayo. At least alam mong totoo nga na magkadugo tayo kasi nananalitay sa dugo natin ang pagiging masama ang ugali. May mga comment ka pa nga doon na sinasabi mong wala akong utang na loob. Sige nga po, pakilista ang mga utang ko. Ako kasi wala akong matandaan eh. Pero kayo po, merong utang na loob sa amin. Hindi lang yan. Literal na utang, meron ka po. Bago mang away sana, bayad-bayad din. Anak, tama na yan. Huwag mong sagot-sagutin ng tita mo. Tumigil ka na, anak, ha? Yan! Pagsabihan mo yung anak mong bastos. Walang moda! Sayang lang ang gastos nung pinag-aaral yan. Tinatawag na edukadang sarili pero ganyan naman ang ugali. Hindi naman ikaw ang nagpaaral sa akin, kaya huwag kang manghinayang. Wala kang gasto sa akin kahit na magkano. Kada salita ni Puring, siya namang sagot ng dalaga. Siya ang nagsasalita para sa kanyang ina. Si Menchi naman ay panay lang ang awat sa kanyang anak. Si Fatima ang pinapatahimik niya, isa rin sa dahilan kaya naiinis ang dalaga. Natigilan na lang sila nung sumali na ang ama ni Fatima. Pinapapasok sa loob ng kanyang kwarto ang dalaga at pinagsabihan si Puring na tumahimik na rin dahil nga nakakahiya sa mga kapitbahay nilang nakakarinig ng pagtatalo nila. Nang gabi rin na yon ay kinuha ni Argeline ang mga gamit niya at naghanap sila ng ibang kamag-anak na pwedeng tuluyan niya. Marami naman silang kamag-anak na nakapalibot sa kanila pero ang iba roon ay nakaaway na ni Puring. Hindi na siya tinutulungan. Sa katunayan ay tanging si Menchi lang ang kamag-anak na kahit awayin niya, nalalapitan niya pa rin. Ilang linggo ang nakalipas, tuluyan na ngang tinanggalan ng kuryente ni na Menchi si Puring dahil muntika na silang mahuli sa iligal na pagpapakabit ng kuryente. Dahil doon, nagdamdam si Puring. Kahit na buwan na ang nakalipas, hindi pa rin sila nagpapansinan. Hanggang sa nakikisali na rin ang mga anak ni Puring. Kung ano-ano na ang pinagsasasabi sa pamilya ni Fatima. Ang dami sa social media. Minsan ay pinapangalanan sila pero hindi yun pinapansin ng dalaga. Sige, tag niyo pa ako. Mukha naman kayo mga tanga. Ano tong sinasabi niyo na may utang na loob ako ng baby pa ako? Para namang inalagaan niyo ko eh, lola ko nga ang nag-alaga sa akin nun. Saka wag mo sabihin na malandi ako. Eh ikaw nga to naging kabit muna bago pinakasalan ng kano. Hay, ang toxic ng social media ko. Pati tuloy ako nagiging toxic na. Ano ba naman to? Makapag-post nga. May mga tao talaga na hindi nanginginig ang panga. Kahit nasagad na ang kakapalan ng mukha. Konting hiya naman dyan. Tingnan natin kung sinong matatamaan sa post ko na to. Walang pangalan pero sigurado ako na may aangkin ito. Wala na bang pinangalanan ng dalaga pero kinaumagahan ay maagang sumugod si Puring sa kanilang bahay. Galit na naman ito. Hindi pa man alam ni Fatima ang dahilan pero mukhang sa post niya ito. Te, wala naman yatang pangalan mo sa post ng anak ko. Alam mo naman mga kabataan ngayon kung ano-anong pinopost. Sa kasilita nga ang nagtag sa kanya, di ba? Bakit naman yung anak kong inaaway mo? Kung ayaw niyang matag siya ni Lita, bakit hindi niya i-delete ang social media niya, ha? Hindi yung nagpaparinig pa siya sa akin. Huwag mo nga ipagtanggol yung anak mo. Alam naman nating lahat na masama naman talaga ang ugali niyan. Proud na proud pa nga yan, hindi ba? Siyang makapalabuka. Dahil walang pasok sa trabaho ang dalaga, naiinis din siya dahil maaga siyang nagising. Gusto pa sana niyang magpahinga, pero masakit sa tenga ang boses ni Puring.
Wala naman siyang balak lumabas pero naiirita siya sa boses ng kanyang tiyahin. Gusto niya itong patahimikin. Oh, andyan na naman pala yung hinayupak na yan. Ano? Masaya ka ba sa pagpaparinig mo sa akin, ha? Sobrang dami bang likes ng post mo? Baka gusto mong sumikat lalo kahit na alam mong may taong naaapektuhan. Sige ka pa ng parinig sa akin. Hindi kita pinaparinggan. Nag-post lang ako. Normal na post lang yun eh. Sa kung natamaan ka, hindi ko nakasalanan yun. Sabi nga nila, bato-bato sa langit, ang tamaan guilty. Ikaw ata ang unang tinamaan kasi akala mo lahat ng sasabihin ko tungkol sa'yo. Baka akala mo tita sa'yo lang umiikot ang buhay ko. May paganyan-ganyan ka pa, ha? Burahin mo yan. Sinasabi ko sa'yo, Fatima, magkakaalaman talaga tayo kapag hindi mo binura ang post mo. Wow, ako pa mag-a-adjust sa'yo? Hanggat walang pangalan ng post ko, wag ang kinin ha. Kung tingin mong ikaw yun, kasalanan mo na yun. Pati ba naman simpleng salita ko, matatamaan ka na? Idedemanda kita ng cyberbullying. Ewan ko kung hindi ka mapahiya. Lalabanan talaga kita, sinasabi ko sa'yo. Ang tapang mo, ha? Porket ba't social media lang yon? Ay, akala mo ba tita ganun lang kadali ang magkaso ng cyberbullying? Hindi mo ko pwedeng idemanda dahil wala ka namang patunay. Nakatag ka ba? Nakamention? Hindi naman, di ba? Alam mo kung sinong pwedeng kasuhan? Yang anak mo. Ang dami kong screenshot ng mga paninira niya sa akin. Nagpo-post pa siya ng picture ko na inedit niya, di ba? Baka kapag ako ang nagkaso sa inyo umiyak ka dyan. May mga comment ka pa nga doon na sinasabi mo na wala akong utang na loob. Sige nga po, pakilista ang mga utang ko. Ako kasi wala akong matandaan Pero kayo po, merong utang na loob sa amin. Hindi lang yan, literal na utang meron ka po. Bago mang away, sana bayad-bayad din. Ako pa ang pagbabayarin mo. Kulang pa nga yan sa danyo sa nagawa mo sa pagkatao ko. Ang dami mong paninira na sinasabi sa akin. Ay wow, parang ako pa po tita ang nakaagrabyado Hindi ba nang hiram ka sa amin noon ng laptop tapos hindi mo na binalik? Kasi nga sinanla mo dahil walang baon yung mga apo mo? Baka akala mo nakakalimutan ko na yon. Hindi lang yun. Naaalala mo nung ninakawan kami ng tablet? Tapos ang ginawa mo, tinulungan mo yung magnanakaw na ibenta yon. Akala mo hindi namin makikita, no? Ikaw ang tinuro nung nakabili. Hindi ka ba makamove on, ha? Ang tagal-tagal na nun pabalik-balik ka sa issue. Ilang taon na yon? Nagpatawad na nga ako, tita. Isa pa, kahit na matagal na yon, kasalanan mo pa rin yon. Ni hindi ka nga humingi ng tawad sa mga ginagawa mo. Buti nga nagpapatawad pa ako. Hindi matatabunan ng ilang taon ng kasalanan mo. Yun ang isa sa problema sa'yo. Akala mo kapag tapos na, okay na. Aba, dapat lang. Sino ka ba para magtanim ng sama ng loob sa akin? Wala kang karapatan dahil mas matanda pa rin ako sa'yo. Pero dati pa naman po yun. Ngayon, mahirap na ako magpatawad. Hindi na nga dapat kita kinakausap Lalo na hindi na rin naman kamag-anak ang tingin ko sa'yo. Siguro masasabi ng iba na mas malagkit pa rin ang dugo, pero sa akin hindi. Kaya kong mag-cut tie sa mga kamag-anak na toxic at pabigat sa buhay ko. Kaya ikaw ang mag-move on. Tinanggalan ka lang ng kuryente, akala mo inapi ka naman. Responsibilidad mo naman magpakabit ng sarili mo dahil kamo may anak kang nasa ibang bansa. Tama na yan. Baka kung saan na naman umabot ang usapan na to Tepo rin naman. Alam kong meron kayong hindi pagkakaunawaan ng anak ko pero sana naman wag mong bigyan ng ibig sabihin yung mga galaw niya. Nung nakaraan nag-post lang siya ng picture ng pagkain tapos sumugod ka rito dahil ang sabi sa'yo ni Tia Norma, iniinggit ka raw ng anak ko. Wala naman nakasulat doon. Post lang mismo ng pagkain. Nung tinanong kita kung sino nagsabi kay Tia Norma, hindi niyo naman masagot. Yun na nga. Kaya nga magbura siya na social media niya. Lahat tanggalin niya. Try mo na lang kayang i-block ang anak ko. Hindi naman pwedeng alisin niya ang social media niya. Kasi doon lang din naman niya nakakausap ang iba niyang kamag-anak sa mga kaibigan. Saka sa panahon ngayon, maraming nagagawa ang social media lalo na sa generation nila. Para ano? Para hindi ko makita mga pagpaparinig niya sa akin? Kung gusto niyang wala akong makita, wag siyang mag-post o kaya i-delete niya. Ganun lang naman yung kasimple. Siya nga ang nagpapaka-toxic sa social media. Hindi na lang nagsalita si Menchi.
Sanay kasi si Puring na siya ang huling nagsasalita. Kaya kapag may sumagot pa sa sinasabi niya, babawian niya ito ng isa pang salita hanggang sa hindi sila matatapos kung hindi tatahimik ang isa. Magiging malala lang din ang awayan dahil minsan kapag galit na galit talaga si Puring, nakakapanakit siya ng iba. Nang umalis na rin ito, saka naman pinagsabihan ni Menchie ang kanyang anak na bakas pa rin ang gigil sa tiyahin niya. Huwag mo na rin pagpapatulan ng mga yon. Wala ka rin namang mahihita sa kanila kapag inaway mo. Sana, tuwing mga away siya ng walang katuturan, manginig ang panga niya. Nakakainis eh. Para naman madala siya. Sa ilan pang mga araw na nakalipas, hindi pa rin tumitigil ang mga anak ni Puring na siraan ng dalaga sa social media. Hindi naman din kasi umaawat si Puring. Sa halip ay panay din ang kanyang comment ng kung ano-anong paninira. May nakita pa nga ang dalaga na comment niyang kung magiging mayaman man si Puring, si Fatima ang una niyang ipapapatay. Sinabi rin niya na mura lang naman daw ang ibabayad niya para patahimikin ang dalaga. Kahit na alam ni Fatima na hindi yayaman si Puring, nakakatakot pa rin ito lalo na't may pagbabanta sa buhay. Dahil doon, nireport ng dalaga ang comment na yon. Baliw na ata talaga to. Hindi niya alam na maraming tao ang makakakita ng comment na yon. Kahit ilang taon pa yung lumipas, paano kung magkataon na may makahanap nung sinabi niya? Ang lala ng digital footprint niya, may pagbabanta pa sa buhay ko. Kakatakot. Hindi man lang kinikilabutan sa mga pinagsasasabi niya online. Ang dali lang ma-screenshot nun. Kapag nagkaroon ng kaso, iiyak-iyak naman dahil walang pambayad sa abogado. Makikiusap tapos dadaanin na naman sa magkamag-anak, dapat hindi nagkakasiraan. Pero siya naman tong mapanira na tao. Napapailing na lang ang dalaga sa ginagawa ng kanyang tiyahin. Ang buong akala niya ay wala nang dahilan si Puring para sugurin siya at awayin dahil hindi na siya nagpapapatol sa social media. Pero mukhang maraming paraan si Puring para makahanap ng pag-aawayan nilang dalawa. Kinabukasan, pag-uwi ng dalaga, halata ang pagod sa kanyang muka pero naabutan niya ang kanyang tiyahin na nag-aabang sa bahay nila. Mukhang galit na naman ito. Hindi naman alam ni Fatima kung ano na naman ang dahilan. Hindi po ba kayo napapagod sa ginagawa niyo? Tingnan mo nga, hingal na hingal ka na dyan dahil sa galit mo. Ano na naman ang sasabihin mo sa akin? Kasi kung wala naman niyang katuturan, huwag niyo nang sabihin. Wala akong post na kahit ano. Wala akong kamag-anak na kinakausap tungkol sa'yo. Nananahimik na ako. Utang na loob naman. Pagod na ako buong maghapon. Buti pa kayo walang trabaho at ang dami niyong time ang away. Hindi talaga ako titigil na awayin ka. Paano'y walang hiya ka? Restricted ang Facebook ko dahil sa'yo. Buwisit kang babae ka. Binibigyan mo talaga ako palagi ng dahilan para magalit sa'yo. Ha? Pati ba naman yan kasalanan ko? Ano namang kinalaman ko sa account mo? Ni hindi ko nga alam ang password nun. Account mo yun. Kung anong mangyayari doon, kasalanan mo. Hindi kasalanan ng ibang tao. Sabi sa akin ni Argeline, baka raw inireport mo ako kaya ganyan. Ikaw talaga may pakana ng mga ganitong nangyayari sa akin eh. Eh yun ang alang ang kasiyahan ko tapos gusto mo pang ipagkait sa akin? Ganyan ka na ba talaga kasakim na tao ha, Fatima? Tita, huwag ka pong umasta na aping-api ka po, ha? Hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa account mo. Baka naman may nalabag ka sa guidelines tapos sa akin mo isisisi. Yung mga nangyayari sa inyo, hindi ko po yan kasalanan, ha? Huwag kasi puro bashing ang inaatupag sa social media. Kaya dapat hiwalay ang Facebook ng mga toxic na tao eh. Hindi na lang binigyan ng pansin ni Fatima ang pang-aaway sa kanya ng kanyang tiyahin. Kahit naman anong sabihin niya ay hindi rin naman ito titigil sa pagsasalita. Hanggang sa umuwi na lang si Puring. Pero kahit na naglalakad dito pa uwi, dinig pa rin ang pagdaldal nito. Alam ni Fatima na ipinagkakalat na rin ng kanyang tiyahin kung gaano siya kasamang tao. Pero wala na yon para sa dalaga dahil bata pa lang naman siya noon, naririnig na niya yon. Kahit noong nasa elementarya pa siya, pinapatulan na niya si Puring.
Pinagkakalat din ang kung ano-anong maling balita tungkol sa kanya at kapag sumagot siya, susugod ito sa kanilang bahay. Hindi ko alam kung nababaliw na yung pinsan mo, ma. Lahat na lang yata isisisi niya sa akin. Baka kapag sininok yun, susugod yun dito para mang-away. Ako na naman sisisihin niya kung bakit siya sinisinok. Ay, nakakasawa yung ganung pag-uugali. Bata pa lang ako noon, ganyan na siya. Hanggang ngayon ba naman? Tingnan mo, magkakakampi sila ng mga kamag-anak niya laban sa akin. Sa susunod niyan, kaaway na naman niya anak niya. Ang gulo ng buhay niya. Hayaan mo na lang. Wala ka din namang mapapala kapag pinatulan mo siya. Ikaw lang ang magbibigay ng stress sa sarili mo. Hindi naman yun basta magbabago eh. Ay, hindi uubra sa akin yung hayaan na lang siya. Kaya yan namimihasa kasi puro hayaan. Tingnan mo yung tiyahin mong si Norma. Kakasabi niyong hayaan na lang siya. Ganun na siya katanda pero hindi nagkaroon ng character development. Hindi na uso yung hayaan. Kapag bastos ang ugali, ibalik sa kanya ang kabastusan. Ang hilig niya magpapaniwala sa sabi-sabi, hindi mag-focus sa buhay niya. Kahit na ilang buwan na ang nakalipas, hindi pa rin sila nagkakaayos. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang ng dalaga na naospital si Puring. Nanghihingi raw ito ng tulong sa kanila dahil walang pambayad sa pribadong ospital na pinuntahan niya. Hindi raw nagpadala ang anak niyang nasa ibang bansa dahil kaaway daw nun ang isa pa niyang anak na kinakampihan ni Puring. Ngayon, sila-sila ng pamilya ang nagkakagulo. Wala namang ibang malalapitan si Puring kundi ang pinsan niyang si Menchi. Si Menchi naman ay nagpaabot ng tulong, kaya nang malaman nito ni Fatima ay naiinis na naman ang dalaga. Hayaan mo na anak. Wala naman siyang ibang malalapitan. Saka alam mo naman ako, basta't may lalapit sa akin hanggat kaya ko namang makatulong, itutulong ako. Ayan na naman tayo sa hayaan na eh. Tingnan nyo, hindi ako magkakamali na sa susunod na linggo, susugod yan dito sa bahay dahil may narinig na naman siyang chismis na ako raw ang nagsabi. Tingnan natin. Kilala ko na yan. Hindi niya kayang mabuhay nang hindi siya nagagalit. Tama nga si Fatima. Dahil maaga pa lang nasa bahay na nila si Puring. Galit na galit ito at kapansin-pansin na nanginginig ang panga nito kapag nagsasalita. Wala na sanang balak ang dalaga na pansinin ito dahil gusto na niyang ilapat ang likod niya sa higaan para kahit na paano ay makapagpahinga. Pero maraming lakas ang kanyang tiyahin para magsimula ng gulo. Hindi ka na talaga naawa sa akin, ano? Inaano na naman ba kita? Ano yung sinasabi ni Tia Norma na ipinagkakalat mo sa lahat na nakakarma na ako? Sinabi niya yun? Sige, ako ang kakausap sa matanda na yon. Buisit na yan. Lahat na lang ako may kasalanan. Hindi ko na nga kayo pinagkakausap eh. Sa bagay, totoo rin naman siguro. Kaya nanginginig yung panga mo dahil wala kang ibang ginawa kundi ang mang-away. Di ba, ma? Sabi ko sa'yo susugod yan dito sa bahay dahil may nabalitaan na naman yan na hindi totoo. Hindi ka ba nananawa, tita? Na nagagalit ka sa mga kwento lang naman sa'yo? Alam nga namang ikaw ang paniwalaan ko, di ba? Tingin mo ba, sasabihin nila yan kung hindi totoo? Ano akala mo sa mga taong nakakausap ko, ha? Malamang. Kaya nga nagsasabi sa'yo yung tiyahin mo dahil kapag may binalita siya sa'yo, bibigyan mo siya ng pangkape. Kawawa nga kayong dalawa sa totoo lang eh. Siya kailangan magsinungaling dahil kahit gano'n na siya katanda, walang nangyari sa buhay niya. Tapos ikaw, nagpapapaniwala sa mga walang katuturan na bagay. Kung aawayin mo lang ako, tama na. Dahil wala ko sa mood ngayon. Masakit ang ulo ko. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang panginginig ng panga ni Puring. Dahil sa nangyayari sa kanya ay bibihira lang siyang makapagsalita. Minsan pa nga na may nakaaway siyang kapitbahay nila dahil lang sa narinig niya ang tungkol sa nakikikabit ng tubig. Dahil sa inis ng kasagutan niya, sinabihan siyang parang adik kung magsalita. Parang may nginunguya kahit na wala naman. Dahil sa pagpapatuloy niyang mang-away ng mga tao, wala na ring nagpakabit sa kanya ng tubig. Wala namang tutulong din sa kanya na mag-igib dahil masyado pang bata ang mga apo na kasama niya. Matanda na rin naman ang asawa niya para magbuhat-buhat. Dahil doon,
Iisang tao na naman ang naging takbuhan niya. Sige na. Kahit mga isang buwan lang. Alam mo naman na mahirap ang walang tubig sa bahay, di ba? Hindi ako makakakilos nun na maayos. Kung mag-iigib naman ako, hindi ka ba naaawat? Matanda na ako. Tapos kung magbabayad naman ako, mahal yon. Tapos baka kung saan lang nila kunin ng tubig. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, mga maluloko. Sige na, para namang hindi kita pinsan. Wala tayong pagdadaanan na hose. Pwede yan yung paikot sa likod ng bahay ni Ate Juvie, oh. Kaso mahabang hose ang kailangan natin kapag ganun. Ang mahal pa naman ng hose ngayon. Pero kung meron ka naman, sige, okay lang. Ako pa bang magpo-provide doon? Hindi ka malang ba maaawa sa akin? Ganito na nga ako, oh. Nangangayayat na nga rin ako dahil hindi ako masyadong makakain. Ang sakit kaya ng pangako. Akala mo ba simple lang to? Pasalamat ka na lang at hindi sa'yo nangyari tong ganito. Bisan nga nagigising ako na madaling araw kasi kumikirot ang pangako. Tapos isa pa sa problema ko yung mga apo ko. Hindi ko gaanong maasikaso. Para ka namang hindi ka mag-anak niyan . Gagaya ka rin doon sa mga kamag-anak natin na hindi na nakakakilala at kung umastay akala mo kung sino sila. Alam mo naman na wala akong pinagkakakitaan, te. Wala naman akong trabaho . Yung pera ko, bigay lang naman yun ni Fatima. Tapos madalas binibili ko yun ng gamit dito sa bahay. Tapos baon ng mga bata. Yung pera na lang ng anak mo. Para saan ba naman yung tutulong ka sa akin, di ba? Baka naman makonsensya ka niyan kapag wala na ako, ha? Aanhin pang damo kung patay ng kabayo, ika nga, di ba? Alam ko naman na may pagtatalo kami ng anak mo. Bastos naman kasi yun. Pero sigurado namang hindi yun magiging dahilan para hindi mo ako tulungan, hindi ba? Magpinsan tayo. Nadala na naman si Menchi sa mga paawa sa kanya ng pinsan. Inilihim niya sa kanyang anak ang pagpapakabit ng tubig kay Puring at maging ang paggastos niya para bumili ng hose. Ilang buwan ang nakalipas, hindi pa rin pinapaalis ni Puring ang pagpapakabit niya ng tubig. Hindi pa rin yun napapansin ng dalaga dahil ang dami niyang ginagawa sa trabaho, kaya kapag umuuwi siya ng bahay ay pagod na siya. Ang kanyang ina rin naman ang nagbabayad ng bills. Nag-aabot lang siya ng pera kada sahod. Hanggang sa isang araw. Anong oras ang graduation bukas ni Lian, ma? Basta 12 p.m. daw dapat andoon na. Hindi ko lang alam anong oras ang start. Baka siguro mga 1 or 1:30 ganon. Bakit? Sasama ka ba? Wala ka bang pasok bukas? Hindi ko alam. Baka susunod ako. Maaga na lang ako uuwi. Undertime na lang siguro ako bukas. Graduation din ng apo ni Puring, di ba, ma? Makapuring ka naman dyan. Tita mo yun, hoy. Ano ka ba? Pero oo, bukas nga rin. Ang bilis ng panahon Noong nagpupunta yun dito sa bahay, ang bata pa nun. Magkikita pala kayo doon, Huwag niyong isasama bukas yon kapag kakain tayo sa labas. Yung bata pwede pa pero yung pinsan mo wag. Masisira lang talaga ang araw ko. Ipapabukod ko bill niya. Malamang yung anak no na nasa abroad magpapadala sa kanya. Pagkatapos nilang magsiraan sa social media, ayun, bati na sila ngayon. Mga baliw . Hanggang sa kinabukasan, naging abala pa rin ang dalaga. Pero katulad nga ng kanyang pangako, sumunod naman siya. Sakto natapos na ang graduation at umaalis na ang mga tao. Hinahanap ni Fatima ang kanyang ina nang makita niyang tila sinisigawan nito ni Puring. Dinuduro-duro niya pa. Dahil doon ay galit na nagtungo roon si Fatima. Ano bang ginagawa mo? Wala ka na talagang hiya, Pati ba naman sa ganitong lugar? Aba, kayong walang hiya! O ayan, dumating ka na para naman maging mas masaya ang pagpapahiya ko sa mga walang kwentang tao. Te, pag-usapan na lang natin to sa ibang lugar. Ang daming nakatingin sa atin, Hindi! Ay masyado kang atribida . Ano na naman ba to, ha? Bakit dito ka ba gumagawa ng iskandalo? Paano yung nanay mo masyadong papansin?
Siya ba naman ang umakyat sa apo ko? Moment ko na to, mga agaw ka pa! Hindi ko naman sinasadya, te. Umiiyak na yung bata kasi nga siya na yung susunod tapos wala ka pa. Nung tinawag siya, pumunta na ako kasi nakakaawa naman. Aakyat sa stage, mag-isa lang siya. 5 bata na ang natawag pagkatapos niya saka ka lang dumating. Hindi ko naman alam na nasa banyo ka pala noon. Oh, yun naman pala eh. Kasalanan mo naman pala tapos sa ibang tao mo isisisi. Anong gusto mo? Umiyak yung apo mo dun sa stage? Baka akala mo ganun ka kaimportante sa lahat ng tao rito para ihinto nila ang graduation hanggang sa dumating ka. Mga away ka pa, hindi ka nalang magpasalamat. Wala talaga sa hulog yung pag-uugali mo. Kami ang ipapahiya mo eh. Ngayon pa lang alam na ng mga nakakarinig sa atin kung anong mali mo. Huwag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan, buisit ka! Ano na namang ipagyayabang mo sa akin ngayon? Na nakikikabit na naman ako ng tubig sa inyo, ha? Wala kayong karapatan namang agaw ng moment ko. Apo ko yun eh. Bakit? Hindi ba nila mahihintay kahit saglit, ha? Nagbanyo lang ako dahil ihina ako eh. Ang sabihin mo kamo, yang nanay mo, gusto na palaging siya ang bida. Pati ba naman apo ko sasamahan niya sa stage? Una, hindi ko alam na nakikikabit ka sa amin ng tubig. Yun naman pala eh, ikaw ang may kailangan sa amin, hindi kami. Dahil sinabi mo yan, bukas na bukas wala ka ng tubig. Huwag mong inaaway ang mama ko ha. Kung noon kaya nyo siyang ipahiya, hindi na ngayon. Wala ka ipagmamalaki sa akin dahil ikaw ang nakikinabang sa amin. Kung hayop ako, mas hayop ka. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Ganyan na nga ang nangyayari sa'yo, hindi mo pa rin inaayos ang pag-uugali mo. Masamang tao na ako sa pagsagot ko sa nakatatanda pero sa totoo lang, kasi hindi naman lahat ng nakatatanda dapat talagang ginagalang eh. Mukhang sa edad mong yan, ngayon ka dapat tinuturuan ng leksyon. Nagmamalasakit na lang sa apo mo, magagalit ka pa. Kung aakyat yan mag-isa sa stage, baka dalhin niya yung lungkot ng graduation niya hanggang sa paglaki niya. Dahil sino ba naman bata ang gugustuhin umakyat mag-isa sa stage? Palibasa wala kang alam. Simula ngayon, wag ka na lalapit sa amin at hihingi ng tulong ha. Kaya mo na yung sarili mo. Umalis na rin agad sila dahil sa kahihiyan ng pag-ieskandalo ni Puring. Hindi lang doon natapos ang lahat dahil maingay na naman si Puring sa social media. Kung ano-ano na namang mga pinagsasabi niya. Lahat yon ay may kinalaman sa pagiging masamang ugali ni Fatima. Isang hapon, habang nasa kwarto ang dalaga, nagbabasa siya ng mga post ng kanyang tiyahin. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, ni sumama sa taong madaling magalit. Baka matuto ka ng kanyang mga daan at maging patibong ito sa iyong kaluluwa. Ay wow, ibang klase. May pa-Bible verse pa talaga siya. Pagkatapos nito, may post naman ng paninira sa akin na masama ang ugali ko. Ayan, kaya nare-restrict ang account mo eh, kung ano-anong kalokohan niyang pinaggagawa mo. Hay nako, kailan kaya magbabago to? O ang tanong, kung magbabago pa ba siya? Hinayaan na lang ng dalaga ang kanyang tiyahin na magwala sa social media. Hanggang sa nabalitaan niya na nahack raw ang account nito. At sa inaasahan nga niya, sa kanya na naman isinisi. Pinagbibintangan na siya ang gumawa nun. Natatawa na lang ako kay tita. Ano ba naman yan? Sa akin pa talaga sinisi. Malamang kung ano-anong pinakiklik niya. Account niya yun. Malamang siya lang nakakaalam ng ginagawa niya doon. Mukha ba akong hacker? Ni wala nga akong gaanong alam sa technologies na yan. Sarili ko ngang account, minsan hirap pa akong i-access. Tapos bubuksan ko pa account niya. Ang sabi nga niya sa akin, may nag-send daw ng link sa kanya tungkol daw ata sa magbibigay ng 100k ang Jollibee. Kapag click niya, ayun daw, parang nagloko yung Facebook niya tapos bigla na lang niyang hindi mabuksan. Nung nabuksan na niya, kung ano-ano na raw post niya at pinagsisend sa mga FB friends niya. Oh, yun naman pala. Siya naman na may kasalanan nun. Buti wala ako kanina, baka nag-away na naman kaming dalawa. Diba? Sabi na ang bilis niya magpapaniwala sa mga nakikita at naririnig niya eh. Kaya kapag sinabi sa kanyang magbibigay ng 100k si SpongeBob, maniniwala talaga siya. Tapos kapag na-scam siya, sa akin niya isisisi. Para namang kasalanan ko ang katangahan niya.
Ano na pala nangyari dun sa panga niya, ma? Nakatabingi na nga, pero nanginginig pa rin. Para siyang kumakain ng bubble gum. Ang sabi pa nga niya sa akin, madalas daw mangalay ang panga niya. Ang laki nga ng ipinayat niya ngayon. Ang tanda ko nga, sabi niya 47 na lang daw ang timbang niya. Dagdag pa na stress siya sa lahat ng bagay. Paano naman kasing hindi siya masistress kung lahat na lang papansinin niya? Nagpaka-toxic na tao kasi siya eh. Ngayon ramdam na niya yung sarili niyang lason. Maaawa na sana ako sa kanya kaso hindi naman nagbabago ang ugali niya. May nangyayari na nga sa kanya pero hindi niya pa rin inaayos ang pakikitungo sa ibang tao. Inaaway niya pa rin yung mga tao na hindi dapat inaaway. Hay nako, paano siya tutulungan ng iba kung ganyan siya? Sa mga sumunod pang araw, kung ano-ano na lang ang nababalitaan ng dalaga tungkol sa kanyang tiyahin. Minsan pa nga itong naipatawag sa barangay dahil may sinaktan itong dalagita dahil lang sa narinig niyang kwento kung kani-kanino. Mas lalong dumami ang naging kaaway ni Puring. Pati pamilya niya ay nagkagulo-gulo na rin dahil kahit mga anak niya ay inaaway niya. Hanggang sa lumala na rin ang nangyayari sa kanyang panga. Bibihira na lang siyang magsalita dahil kumikirot ito palagi. Kahit nadalhin siya sa ospital, walang ibang paraan para gumaling siya. Dahil hindi naman natitigil ng mga gamot na iniinom niya ang panginginig ng kanyang panga. Mas lalo lang nakakaapekto sa katawan niya ang mga gamot. Nakakasama pa nga sa kanyang kalusugan. Hanggang sa lumapit ulit si Puring, pero sa pagkakataon na ito, ay si Fatima na ang hiningian niya ng tulong. Esensya ka na, pamangkin. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko. Sana tulungan mo naman ako. Yung pinsan mo kasi, blinak ako sa Facebook. Yung iba mo namang pinsan, wala namang maitulong sa akin. Pasensya ka na rin, tita. Hindi ko pa alam kung kailan kita mapapatawad. Kailangan ko ng panahon. Kaya pasensya na kung wala ako maitutulong sa'yo ngayon. Sige na, pamangkin. Para saan pa na magkadugo tayo kung hindi naman tayo magtutulungan, di ba? Hindi naman siguro ganyan ang turo sa'yo ng mama mo. Siguro kung mapapatawad kita, mahaba-habang panahon pa. Hindi naman ganun kadali magpatawad kahit pasabihin nating magkadugo tayo. Ang dami niyong ginawa sa akin, pati sa pamilya ko. Yung mga pamamahiya mo sa akin sa social media, yung mga paninira mo sa akin sa ibang tao, hindi yun madaling kalimutan. Hindi ko rin sigurado kung totoo nga yung paghingi nyo ng tawad o ginagawa nyo lang yan dahil wala na kayong malalapitan kundi ako. Iba po ang ugali ko. Alam nyo yan. Sisihin nyo na ako kung ganito ako pero mukhang hindi naman kayo nagsisisi sa mga ginawa nyo noon. Hanggang ngayon ginagamit nyo pa rin ang pagiging magkadugo natin. Naging matigas si Fatima. Ang daming samaan ng loob ang kinikimkim niya ng mahabang panahon. Alam niyang makakapagpatawad naman siya pero hindi sa ganoong biglaan. Lalo na at alam niyang humihingi lamang naman ng tawad si Puring dahil sa kanya lang ito may makukuha. Dahil kung tunay ang paghingi niya ng tawad, dapat alam din ni Puring kung ano ang pagkakamali niyang ginawa. Hindi niya pwedeng gamitin na lang palagi ang salitang kamag-anak. Dahil ang mga nagawa niyang mali noon kay Fatima, nag-iwan ng malalim na sugat at ang iba roon ay hindi pa rin naghihilom. Kung kailangan ni Puring ng tulong, kailangan din ni Fatima ng panahon para maghilom. Ilang linggo pa ang nakalipas, nabalitaan na lang nila na malala na ang nangyayari kay Puring. Nangangayayat na raw ito ng sobra, maging ang asawa nitong matanda na ay nagkakasakit na rin. Sunod-sunod na problema ang lumapit sa kanya. Wala rin ni isa sa mga kamag-anak nila ang tumulong. Dahil may isa raw pinsan si Fatima na tumulong dito para magbigay ng pambili ng gamot. Pero noong sandaling huminto dahil may naging problema, kung ano-ano raw masasakit na salita ang sinabi ni Puring na para bang obligasyon siya ng mga kamag-anak niya.
Si Mayan pala yung tinutukoy doon sa mga post ni Tita Puring. Yung masama ang ugali dahil lang sa nakapag-asawa ng afam. Ano naman, buti nga tinulungan pa siya. Yung anak nga niya may asawang kano at nasa ibang bansa, hindi nga siya tinutulungan eh. Alam mo, naaawa ako dun sa tita mo. Paano? Yung anak niyang si Lita, ang sabi ba naman sa kanya kahit daw mamatay siya, hindi uuwi para sa kanya. Grabe yung away nilang dalawa. Nakakatakot yung mga sinasabi ng anak niya sa kanya. Ma, kaya ganun yung mga anak niya sa kanya dahil ganun niya pinalaki. Sila ba naman makita yung nanay nilang palaaway tapos nung mga nagsipaglaki na sila kung ano-ano na rin ang sinasabi ni Tita Puring sa mga anak niya? Nung nakaraan, yung isang anak niya kaaway niya. Nung may nahihita siya, bumait siya doon. Tapos ngayon, ito namang isa. Kung yung mga anak niya nga ganun na siya, paano pa sa ibang tao? Kaya nung humihingi yan ng tawad sa akin at nanghihingi ng tulong, naku, pinabayaan ko na lang muna. Alam ko kasi na hindi naman siya totoong nagsisisi. Kung makikita ko talaga na totoo na siya sa sarili niya, baka doon pa ako maawa. Baka kapag tinulungan ko siya, maging obligasyon ko pa siya. Sasabihin niya na naman na magkakadugo naman dapat nagtutulungan. Matuto siyang makita ang mali niya at magpasalamat kung may tao man natutulong sa kanya. Sana nga matuto na siya sa mga nangyayari sa kanya at magbago na siya. Halos ilang buwan na rin ang nakakaraan. Walang gaanong balita si Fatima sa kanyang tiyahin kahit na malapit lang naman ang bahay nito sa kanila. Hanggang sa isang araw, naabutan niya itong nasa bahay nila. Ang akala niya, hihingi na naman ito ng tulong. Ang naaalala niya noon, kapag nasa bahay nila si Puring, kung hindi ito mang-aaway, ay manghihingi ng tulong sa kanyang ina. Pamangkin, pwede ba kita makausap ngayon? Tungkol saan? Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako hihingi ng tulong sa'yo. Hindi naman ako mamimilit. Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo. Oo, totoo na to. Hindi ko kasi alam kung hanggang kailan na lang ang buhay ko. Gusto ko na bago man lang ako mawala nakahingi ako ng tawad sa mga taong nakaaway ko. Hindi ko man maisa-isa lahat. Alam ko na kung ano yung tinutukoy mo noon. Alam ko na kung ano ang mali ko. Hindi ko naman hihilingin ngayon na mapatawad mo ako. Lalo na kung hindi mo pa naman kaya. Pero sana'y dumating ang araw na mapatawad mo rin ako sa mga nagawa ko sa iyo at sa pamilya mo. Salamat din dun sa mga naitulong mo sa akin noon. Tama ka na hindi lahat ng bagay ay madadaan ko sa pakikipag-away. Dahil sa ginagawa ko, nawalan ako ng taong handang tumulong kapag kailangan ko na. At hindi ko habang buhay na magagamit ang salitang magkadugo kung hindi rin naman ako naging mabuting kamag-anak noon. Hindi nagbigay ng tugon si Fatima dahil hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Hanggang sa paglipas pa ng ilang mga araw, nalaman ng dalaga na inisa-isa ni Puring na hingan ng tawad ang mga taong nagawa niya ng mali. Bukal na sa kanyang kalooban ng paghingi niya ng tawad. Walang pangungonsensya. Hindi rin siya namimilit na tulungan siya. May iba na nagpatawad sa kanya, meron namang mga taong hindi pa handa. Naging malaki rin ang pagbabago ng ugali ni Puring. Minsan kasi, may mga tao pa ring nagbabalita sa kanya ng kung ano-ano katulad na lang ni Norma. Tila ba sinusubok ang kanyang pagbabago, pero mas lalo niyang pinatunayan na hindi na siya babalik sa dati niyang pag-uugali. Dahil doon, tumulong na rin sa kanya si Fatima. Sa paglipas ng mga buwan ng pagbabago ni Puring, tila ba may nagbabago na rin sa kanyang kalagayan. Lumulusog na ulit siya, pero hindi pa rin natatanggal ang panginginig ng kanyang panga. Mahina lang naman ito kumpara noon na sumasakit at nangangalay. Tila ba nasanay na rin siya. Sa mga sumunod pang buwan, nagkaroon ng pagkakakitaan si Puring dahil na rin sa tulong ng kanyang mga anak. Nakasundo na niya ang mga ito at hindi na siya tulad noon na pinag-aaway ang mga ito para lang magkaroon siya ng pera.
Dahil kumikita na siya, hindi na siya umaasa sa ibang tao. Isang gabi, nagpunta si Fatima sa pwesto niya kung saan siya nagbebenta ng barbecue. Pwede bang utang tong isaw, tita? Pwede naman, kunin mo na yan ng walang bayad. Tapos, kapag nag-away tayo, isusumbat ko na lang sa'yo, ha? Grabe, tita. Kung isusumbat mo naman pala sa akin, dadamihan ko na kukunin ko. Sige, para maraming sumbat. Pero ang galing nito, tita. Ang lakas ng benta nyo rito. Mukhang patok sa mga tao, ah. Yung mga kaaway mo nun, suki mo na ngayon. Ay, oo nga. Lahat yan nag-aabang. Kahapon nga'y wala akong tinda, ang daming nagtatanong. Tapos nagsasabing maghihintay sila bukas kapag meron na ulit. Pero 'di ba? At least may mga kaibigan ka na rin. Hindi ka na nangaaway. Nag-iihaw ka na lang. Naging maayos ang samahan ng magtiyahin. Hindi lang naman si Puring ang humingi ng tawad dahil maging si Fatima ay humingi ng tawad sa inasta niya noon. Lalo na nung mga panahon na nag-aaway sila. Alam kasi ng dalaga na may mga nakakasakit din siyang salita dahil mas pinangunahan siya ng kanyang galit. Dahil doon, naging maayos din ang lahat sa kanila. Kapag may kailangan ng tulong, may nagbibigay ng tulong. Walang galit, walang panunumbat, walang awayan. Habang si Puring ay nagbago, si Norma naman ay ganun pa rin. Kahit na tumanda na siya, kung ano-anong maling balita pa rin ang kanyang sinasabi. Mabuti na lang at hindi na nagpapapaniwala si Puring. Hindi naman alam ni Fatima kung magbabago pa ang kanilang lola. Pero alam niyang baka dumating na rin ang leksyon nito na magiging dahilan para mapagtanto niyang mali ang manira ng ibang tao. Sadya talagang may mga taong madaling maniwala sa sabi-sabi ng iba. Kahit walang sapat na ebidensya o malinaw na dahilan, basta may narinig silang kwento, agad nilang pinaniniwalaan. Minsan pa nga'y dinadagdagan para mas lalong lumaki ang gulo. Sa halip na alamin muna ang totoo, inuuna nila ang paghusga, ang magalit at ang pagpapakalat ng maling akala. Ang ganitong ugali ay madalas nakikita sa mga taong palaaway o mapag-init ng ulo. Walang pag-unawa, hindi handang pakinggan ang dalawang panig dahil mas pinaniniwalaan ang unang tao na magsasabi sa kanila at aawayin bigla ang nasa kwento. Handa silang makipag-away sa kahit na sino, maging sa mga taong hinihingian naman nila ng tulong. Tandaan na ang pagiging palaaway ay hindi senyales ng pagiging malakas. Ito ay senyales ng kakulangan ng karunungan at tiwala sa sarili at sa ibang tao. Kung ganitong ugali ang nananaig sa isang tao, darating ang panahon na mapapagod din siya. Mapapagod siyang laging may kagalit. Mapapagod siyang palaging nasa gitna ng gulo. Mapapagod siyang palaging nagdududa sa lahat. Dahil sa bawat galit na pinairal, may kapayapaang nawawala. Sa bawat sabi-sabing pinaniniwalaan, may relasyong nasisira. Kaya kung isa ka ring tao na ganito ang ugali, mas mainam na piliin mong maging mapanuri kaysa maging palaaway. Piliin mong manahimik kaysa makipagtalo sa hindi pa malinaw. Piliin mong magtanong kaysa manghusga. Dahil sa dulo, ang taong marunong umintindi ay mas panatag kaysa sa taong laging naniniwala sa sabi-sabi. Kaya mga apo, huwag niyo hahayaan na masira ang relasyon niyo sa isang tao dahil lang sa mga naririnig niyong sabi-sabi. Hindi lahat ng katotohanan ay nakukuha lang sa chismis at kapag naman nangailangan ng tulong sa kanila rin lalapit. Kayo ba mga apo? May nakilalang taong katulad ni Puring, palaaway at mabilis maniwala sa kwento at paninira ng iba? Kung gayon, ibahagi nyo naman ang inyong sariling karanasan at nais ko itong mabasa. Naway may natutunan kayo sa ating bagong kwento.